Magandang umaga po sa inyong lahat. Viral na viral ngayon ang ginawang kabastusan ni Vice Ganda. From Guding to Bading, mga kababayan. Bakit? Ginawa niyang katatawanan si Ka Marcoleta at si PRRD sa kanyang show na talagang ginatasan. Makita nyo naman si Vice Ganda, sumikat ito sa mga panlalait. Ngayon po mga kababayan, binatikos po siya ng 100 million na DDS. Nasaktan po talaga mga kababayan dahil si Vice Ganda hindi nagbigay galang at hindi man lang inisip na masasaktan, lalong-lalo na ang pamilya ni PRRD, mga kababayan. Ngayon, talagang binakbakan ito. Lalo po si Christy Fermin, mga kababayan. Pati si Harry Roque, binakbakan din itong kabayong ito. Mga kababayan, di ba si PRRD, nire-respeto niya ang mga LGBT? Bakit ngayon, itong si Vice Ganda, yumabang na? Akala mo, hindi tsaka, mga kababayan. Ano bang sinabi ni Vice Ganda? Na tila ginalit ang milyong-milyon na mga DDS, na mga nagmamahal kay PRRD. Isa na ako dun sa nasaktan at na-offend, mga kababayan. Panoorin nyo po ang kahayupan ni Vice Ganda na tila kinukutya ang pagkakakulong at pagdadala kay PRRD doon sa ICC. Mga kababayan, mga tagahanga po at nagmamahal kay PRRD, ano ang masasabi nyo dito? Mga kababayan, viral na viral ngayon sa social media itong akala mo sino itong si Vice Ganda. Di nyo ba alam mga kababayan? Huwag pong masasaktan. Ginagalang ko po ang organisasyon ng LGBT. Pero kay Vice Ganda, hindi ko ito igagalang. Kung ano ang sinabi niya na pambabastos kay Tatay Digong at Marcoleta, kainin mo Vice Ganda ang aking payo. Huwag kayong masasaktan. Vice Ganda, alam mo ba sa Biblia, bawal ang bading, bawal ang bakla. Kaya nga, si Manny Pacman kahit anong gawin mong pangbabash doon, hindi niya babawiin ang kanyang sinabi na ang kabadingan, bawal sa Biblia. Kaya nga, sinunog ang Sodoma at Gomora dahil sa kabadingan. Kaya itong si Vice Ganda, viral na viral sa kanyang mga jokes tungkol dito kay PRRD. Ito na po mga kababayan, at kayo na ang bahala kung anong masasabi nyo kay Vice Ganda, mga kababayan. Ito po. By the ICC, promo applies to DDS only. Biglawan sa DDS are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang ina niyo. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Tignan nyo mga kababayan. Itong pagsakay daw ng jet ski, get unlimited water, bombing from Chinese vessels. Ang tindi ni Vice Ganda, mga kababayan, ha? Dito po nasaktan ang mga DDS. Unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Tignan nyo mga kababayan, and trip to The Hague by the ICC. Promo applies only to DDS only. And Pinklawan and BBM are prohibited. Ang galing ni Vice Ganda, mga kababayan.
Promo applies to DDS only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan mga putang ina niyo. Palakpakan din ang kanyang mga audience, mga kababayan. Ang tindi ni Vice Ganda, mga kababayan, ano? Talagang hindi niya ginalang at nirespeto itong maselang issue na ito, mga kababayan. Ngayon, binakbakan siya ng mga DDS na 100 million, mga kababayan. Talagang tinira itong si Vice Ganda. Binakbakan. Pati si Christy Fermin, mga kababayan. Bumakbak din dito from bading to guding. Grabe, mga kababayan, ulitin nga natin ang sinabi ng guding na ito. Vice Ganda, alam mo, kahit anong gawin mo, sa Biblia, bawal ang guding. Ang tsaka na kagaya mo, yari ito, mga kababayan. Yari sa mga DDS ito. Yari ka ngayon. Persona non grata ka sa Davao dahil sa ginawa mong pangbabastos kay PRRD, mga kababayan. Ngayon, talagang binas ng binas ito. Inunfollow na rin ng mga DDS na supporter si Vice Ganda dahil sa kanyang ginawang kawalang respeto. Lalo kay Marcoleta. Tinawag na kalbo, mga kababayan. Sa isang show niya kasi, mga kababayan, meron siyang selfie na kalbo din. Nagulat ang mga tao. Sinabi niya dito, mga kababayan, paano pa kung si Marcoleta ang mag-selfie? Di magulat ka. Mga kababayan, talagang hindi din niya pinalusot itong si Marcoleta. Talagang pinagdiskitahan din niya ang buhok ni Marcoleta, mga kababayan, ni Senador. Kaya itong si Vice Ganda, umani ng sangkaterbang bash dahil dito sa issue na ito. Mga kababayan, ulitin pa natin anong ginawa ni Vice Ganda dito. Talagang kahit sino maiinis dito sa kabayong ito. Mga kababayan, ito, i-check pa natin. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan mga putang ina niyo. Diba, mga kababayan? Talagang bastos itong si Vice Ganda, ano? Talagang pinakita niya yung ugaling pagkabakla niya, mga kababayan, yung basura na ugali niya. Talagang hindi niya ginalang si PRRD. Talagang, kumbaga sa galit na galit pa siya dinaan sa kanyang pagbibiro. Pero pangungutya ang kanyang ginawa. Ang tindi mo, Vice Ganda. Mga kababayan, ang tindi na Vice Ganda, ano? Talagang ang bastos. Ang tindi mo, Vice Ganda. Mga kababayan. Talagang walang humpay na yan Vice Ganda. Persona non grata. Ito na persona non grata sa Davao. Panawagan sa Davao na ideklarang persona non grata si Vice Ganda matapos ang insensitive parody laban kay PRRD sa kanyang concert. Umani ng suporta mula sa mga Duterte supporters. Ayan, talagang nanawagan po ang milyong-milyong mga diehard supporter ni Tatay Digong na ideklara persona non grata itong Vice Ganda na ito. Na akala mo kung sino, na yung itsura niya, tignan nyo, sungki-sungki pa. Kung makalait po, sobra-sobra.
Akala mo kung sinong maganda. Ngayon mga kababayan, talagang binakbakan po ng mga supporter ni PRRD. Nakaka-offend talaga ito mga kababayan. Lalong-lalo na po sa pamilya Duterte. Kay Sara Duterte, kay Paulo Duterte, kay Basti Duterte, kay Hani Abansenya Duterte, sa nanay po ni Sara Duterte, at sa pamilyang Duterte, at buong angkan ng Duterte, at sa lahat ng mga nagmamahal kay Tatay Digong, masakit ang loob. Kaya Vice Ganda, magsisisi ka sa huli. Alam mo bang digital lang ngayon ang karma? Yung karma kasi, wala po kasi sa Biblia yan eh. Alam mo bang digital ngayon ang ganti ng langit? Sa ginawa mong ito, wrong move ka dito. Maling-mali ang ginawa mo. Gawin mong gatasan si Tatay Digong at Marcoleta sa palabas mo para mukha kang maganda. Mga kaitsura pa lang oh. Sabi nga ni Tado, kung natatandaan nyo na nag-guest sa kanyang noontime show na Showtime. Sa isang pagkakataon po si Tado nagsalita at may baong punchline. Sabi ni Tado, hindi baling magnakaw, wag lang mamakla. Nabwisit at nagalit si Vice Ganda. Sabi ni Vice Ganda, kung ganyan lang din ang babayaran ko na lalaki na mukhang payat na mukhang adik, wag na lang. Pero yung banat ni Tado naging logo po at naging meme sa social media na hindi baling mamakla, hindi baling magnakaw, hindi baling makulong, wag lang pumatol sa bakla. Yun po ang sabi ni Tado, kaya hanggang ngayon buhay na buhay ang kanyang punchline. Kaya itong si Vice Ganda nasupalpal ngayon kay Tado. Ngayon naman sa mga supporter ni Tatay Digong, tignan po natin yung iba mga kababayan. Makikita nyo po dito, binanatan ng binanatan ito mga kababayan. Tignan po natin yung iba. Talagang viral po siya mga kababayan. Ito po mga kababayan, si Vice Ganda, Christy Permin. Bastos si Vice Ganda. Natatakot si Vice Ganda na baka isang araw may lumampas sa kanya. Yun lang. Nakakatakot. Diba? Kaya nga hindi niya pinangalanan, di ba, Morley? Kasi ayaw niya kang sumikat eh. Di ba pag galit ka kasi, sikat ako, ba't ko babanggitin yung pangalan niya? Sasabihin ko lang, gusto kong sabihin, bahala kayo, pero alam niyo kung sino yung tinutumbok ko. At saka, si Vice Ganda ang klase ng sumikat na personalidad. Hindi siya papayag na may umabante kaysa sa kanya. Hindi siya papayag na may mas malaking artistang tulad niya na ipanganak. Kumbaga sa paghalaman, bobonsayin niya lahat para wala siyang makatakan. Kaloka naman yun. Bobonsayin niya lahat yan. Ako mismo, paninindigan ko, bastos, Vice Ganda. Sabi mong bastos, sa paraan at kung paano. Hindi ko na kailangan isa-isahin, Morley, baka hanggang bukas mag-show tayo. Maraming pagkakataon na binabastos ni Vice ang kanyang mga kakontra. Pinakahuli lang yung kay Juliana. Maraming makaka-testify. Maraming artistang hindi lang makapagsalita. Pero gano'n na lang kung bastusin ni Vice Ganda. Panapanahon lang yan. At meron pa akong naalala na iniyakan niya. Itong si Inday Garutay. Bakit? O diba parang nilait din siya ni Vice Ganda. So iniyakan niya yun na parang sinabi ni Vice Ganda na hindi nakakatawa si Inday Garutay. Ay, ginawa kay Ate Gay, sasalang na lang, binaril pa niya. Marami yan, Morley. Kaya yung hindi pinangalanan, yan po ay agimat ng nagtatago. Ang blind item, yan po ang bastos si Vice Ganda. Mga kababayan, grabe po ang banat ni
Christy Fermin. Bastos talaga itong si Vice Ganda. Ayon sa mga lumalabas sa kanyang bibig, mga kababayan, bastos si Vice Ganda. Isipin nyo, sikat na personalidad na si Christy Fermin, na chikadora. Binanatan talaga itong si Vice Ganda na talagang bastos ang bunganga. Grabe mga kababayan. Tignan pa natin yung iba nang makita natin kung ano yung mga katotohanan dito, mga kababayan. Harry Roque naman ang tignan natin kung paano banatan ito, mga kababayan. Tignan po natin ang sinabi ni Harry Roque. Grabe itong mga kababayan. Si Harry Roque, binanatan po itong shooting na ito, mga kababayan. Ito po si Harry Roque. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro, Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa ni Tatay Digong. Naalala O, tignan mo mga kababayan, totoo itong sinasabi ni Harry Roque. Ano bang ginawa ni PRRD sa'yo? Vice Ganda. Ipinagtatanggol pa ni Tatay Digong ang grupo nyo na LGBT. Pero kung paano mo bastusin si PRRD, parang sinabi mo na ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda mo. Ang tsaka-tsaka mo. Itong Vice Ganda na ito, binakbakan ni Harry Roque. Pinakain din ng baso na may tinapay, na may kape. Grabe mga kababayan. namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidente siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, no? Wala naman akong pakialam sa'yo. No? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon kung ano-anong sinasabi mo. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Kaya naman pala mga kababayan yung kanyang istasyon kay may-ari si Tambaluslos mga kababayan O ngayon, anong sinasabi ng mga taga-Davao mga kababayan? Anong sinasabi dito? Yari siya ngayon mga kababayan. Yari si Tambaluslos. Yari si Vice Ganda ngayon. Kita nyo mga kababayan, no? Nag-unfollow na po 19 million, naging ano na lang mga kababayan, iilan na lang po ang kanyang followers. Talagang binastos talaga si Tatay Digong dito. Mga kababayan, pakinggan pa natin yung iba mga kababayan Anong sinasabi ng mga, ito po mga kababayan.
At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. O tignan nyo, bakit pag may mambastos kay PRRD sobrang galit kayo pero pag binastos nyo sa CBBM okay lang. Ayan yung mga mga 80-80. O tignan nyo, nagsisisi nga siya dahil mali ang naging paghanga niya sa Pangulo. Aba, mga 80-80. Talagang mga kampo na mga kasyudingan ito, mga kababayan. Ha? Hangang-hanga siguro si Vice dati kay PRRD nung nakaupo siya sa Malacanang, baka nung tumagal na si PRRD nung nag-umpisa na ang war on drugs sa daming namatay na inosente, pagpapasarado niya sa ABS-CBN, ayun, nagalit siguro si Vice Ganda dito dahil napasarado ang ABS-CBN sa pamamagitan ni Senador Marcoleta. Dapat i-boycott lahat ng endorsement ni Vice Ganda, pati palabas. Naku, yari na. Nagalit ang mga libo-libong taga-suporta ni Tatay Digong na milyon-milyon. Manahimik ka na, Princess Harry. Naku, mga ito. Mga taga-sunod ni Shokla. Mga kababayan, eto po. Ano bang ginawa? Eto mga kababayan ha. Eto, basahin natin. Ano bang ginawa mga kababayan? Wait lang ha. Check natin. Talagang matindi po ito mga kababayan. Eto, ano bang ginawa sa'yo ni Tatay Digong? Nung in-interview mo siya, noong presidente siya, hangang-hanga ka. Ang ginawa mo na sa sahig na si Tatay Digong, nakakulong na, 80 anyos na, mamamatay na yata sa kulungan. Sinipa-sipa mo pa. Ano kaligayahan ang makukuha mo sa ganyang gawain? Attorney Harry Roque. Naku po mga kababayan. Binakbakan ngayon ni Harry Roque ito. Talagang, eto ba? Ayan mga kababayan, no? Binakbakan talaga ng binakbakan si Tignan natin yung ibang, dito mga kababayan. Tignan natin. Si Tio Moreno. Mga kababayan, isa rin ito sa mga talagang hinahangaan ko na DDS mga kababayan dahil matapang din ito. Tignan po natin ang kanyang ginawa. Tignan po natin yung mga banat din ni Tio Moreno. I-check natin mga kababayan na. Ano bang sinabi ni Tio Moreno? Vice Ganda. Vice is the ultimate proof why it's hard for some people to respect. Tignan mo. Dahil sa'yo, mahirap irespeto yung grupo nyo na LGBT. Vice is the ultimate proof why it's hard for some people to respect the LGBTQ. Cause when a few are given even a little bit of power, they start to feel superior and act as they have the right to mock or look down on others. Reason respect is still far from reach. Kita nyo mga kababayan? Eto na po. Talagang binakbakan na. Tignan nyo po mga kababayan ha. Ang tindi. Eto pa ang mukha ni Vice Ganda. Binakbakan ngayon mga kababayan ng milyong-milyong mga 100 million na DDS. Niresbakan itong si Vice Ganda. Kita nyong itsura. Talagang naalala ko si Tado na sinabi niya, okay nang magnakaw kaysa mamakla. Ayan ang muka ng akala mo kung sino na maganda. Lahat ng mga pangit, nilalait. Akala mo siya hindi pangit. Nasaksakan din ng pangit, mga kababayan. Masalubong ko ito, matakot ako, takbo ako sa bahay Parang nakakita ako ng zombie Pasensya na kayo mga kababayan masama din kasi loob ko binakbakan si PRRD at Marcoleta mga kababayan. Talagang bastos din ang bunganga nito mga kababayan
Kayo ba, anong masasabi nyo dito sa taong ito? Kailangan bang magkaroon at bigyan ng respeto itong si Vice Ganda sa kanyang kabastusan? Sumikat lang ito sa mga panlalait eh. Sumikat ito sa mga tinitira niyang pangit. Akala niya siya na maganda sa lahat ng pangit. O mga kababayan, ang masasabi nyo dito sa Chokla na ito, mga kababayan, tignan nyo. Tignan nyo. From Guding to Bading, mga kababayan. Kita nyo. Sa Sodoma at Gomora, sinunog ng Panginoong Diyos eh. Dahil bawal nga po ang third sex eh. Pasensya na po kayo kasi, syempre, si Vice Ganda, binabanata niya si PRRD. Masakit din sa aking kalooban na ganun-ganun lang niya bastusin ng dating Pangulo na matanda na, nakakulong pa, 80-year-old pa, meron ng mga karamdaman, hindi na makalakad ng maayos. Tapos kung bastusin nila, ganun-ganun lang. O mga kababayan, ano pa masasabi nyo? I hold no judgment against Vice Ganda skills and talent in entertaining people. In fact, I admired him for having such talent. However, I am concerned about how he uses his influence, particularly given that many young viewers watch and tend to imitate him. Isipin nyo mga kababayan, paano na pag nakita yung mga bata? Baka gayahin ka sa ginagawa mo. Eto mga kababayan, Dear Vice Ganda from Tio Moreno, PRRD has always shown respect to the LGBT plus community. In fact, Davao was one of the first cities to establish an LGBT help desk. Members of the community were also given platforms to advance their advocacies, such as the Reyna ng Davao pageant. After the event, winners automatically became part of various programs spearheaded by Davao Tourism. Flashback, despite his demanding schedule as president, PRRD still made time to appear as guest on Gandang Gabi and even sent Vice Ganda a gift on his birthday. But now, while the 80-year-old PRRD is illegally detained in The Hague over cases yet to be proven, Vice lost mock or choose to mock him. The same Vice who made jokes about yung rape, enacted as if nothing happened after, hindi natuto. I just hope nothing unfortunate happens to your own mother who is also turning 80 this year. We sincerely wish her good and a long life. Thank you. Tignan nyo. Pati nanay, dinamay na. Ikaw kasi, makaano ka kay PRRD. Akala mo kung sino ka. Akala mo, napaka-untouchable mo. Porke amo mo, may-ari ng istasyon. Porke amo mo, pinapasahod. Pinapasahod ka. Baka inutusan ka din. Diba mga kababayan? Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Ano ba? Ayan kita nyo. Nag-unfollow na po lahat. 19 million na lang. Ilan ba dati yan? Naku mga kababayan. Ilan ba dati ang followers nito? From 19 million na lang. Naku, baka maging 1,000 na lang ito mga kababayan. Wala na. In-unfollow na po ng mga tao ito. Check na nga natin. Deserve niya. First Jessica Soho, then Duterte. Pray him not to meet his match. Naku, yari ka. ABS-CBN could have instructed him for that act. Road to 100K na lang. Lower pa sana. Laos na. Bad influence in the first place. Naku, yari. Is a type of gay na masyadong hypocrite. Ayaw niya sa bully pero siya mahilig mang-bully ng contestant.
Ayaw sa sugal pero nakapag-promote sa sugal. I'm not even following him. O, tignan nyo mga kababayan. As if naman, this will affect Vice. O, tignan natin. Maubos pa, nerves. Him right. Never ako nag-follow sa kabayong yan. Ako po, mga kababayan. Binanatan itong si Vice Ganda, mga kababayan, no? 19 million na lang daw ang kanyang followers. Na dating 30 million yata ito, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Sa Vice Ganda na ito, mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Talagang binakbakan siya ng binakbakan. Kita nyo po, mga kababayan, no? Ano ba itsura mo noon at saka ngayon? Di ba tsaka-kika ka talaga? Di ba naman? Nakakatawa ka Grabe, talaga. no? Si Vice Ganda. At nangyari nga po ang lahat. Ang tawag niya sa amin, bashers. Sa akin, demonyo ang tawag niya, di ba? Grabe, tinawag pa pala si Chrissy Fermi na demonyo, ano? Ang tindi mong Vice, no? Ang tindi din pala nito Mang Lait, no? Grabe si Vice Ganda, no? Akala mo sino, ano, mga kababayan, ano? Oh, mga kababayan, kayo na humusga kay Vice Ganda, ha? Ano masasabi nyo dito? Akala mo kasi kung sino din kasi. Akala mo sinong maganda, akala mo sinong magaling, akala mo siya na lahat magaling. Mga kababayan, anong masasabi nyo kay Vice Ganda sa kanyang panlalait? Kay Tatay Digong, kayo na humusga. O ulitin nga natin ang sabi. Yung pangmamak niya dito, mga kababayan, Vice Ganda. Ano pa sabi niya, mga kababayan? Vice Ganda, ito. I-check natin. Talagang, i-check na natin kung anong sabi dito ni Vice Ganda, mga kababayan. Para i-check lang natin. Ito po, Vice Ganda issue. Grabe ito, mga kababayan, ha. Ito po, check natin. Check lang natin, mga kababayan, ha. Para makita nyo po ito. Grabe itong si, ano po, mga kababayan. Itong si... Grabe yan. Yan, o. Kikita nyo naman. Ito po. Pakinggan nyo po itong sinabi ni Vice Ganda, mga kababayan. For the last time. Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from China's vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DBS only. Big cameras and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga puntang ngayon. O isipin nyo, mga kababayan, ang tindi ng kanyang ginawa. Pati pagmumura ni Tatay Digong. Talagang ginaya niya. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo kay Vice Ganda? Alam nyo, Vice Ganda, lahat tayo may kalayaan. Pero there always a limit. There's always be a limit when attacking people. But this is a sensitive issue na imok mo at laitin mo at gawin mong gatasan sa iyong palabas si Tatay Digong. Mga kababayan, kayo na humusga. Kay Vice Ganda, okay lang sana mag-joke Kasi dito na nakilala itong bading na ito. Itong kabayong ito, dito na nakilala ito. Hindi naman sisikat ito pag hindi man lalait ito Mga kababayan, kayo na humusga. Kailangan bang umani ito ng respeto? Sa milyon-milyon na nasaktan? Dahil dito sa ginawa niya kay Tatay Digong at Marcoleta? Mga kababayan? Hindi ko lang mahanap yung video na nilalait niya si Marcoleta, mga kababayan Kaya, kayo na humusga, mga kababayan. Isang like, isang share po at isang subscribe. Ipakalat nyo ang bidyong ito para malaman ng taong bayan itong kabastusan ng isang kabayo sa katauhan ni Vice Ganda. Mabuhay mga kababayan. Salamat po ng marami.